Welcome to Sola Scriptura Christian Church, a church located at the heart of Manila, the Philippine capital, that is firmly holding to the Reformed faith, adhering only to what the Scriptures teach, to train and equip members for the fulfillment of the Great Commission. Magandang po, makibukas po tayo sa chapter 9 po ng Romans. Dito po sa mula verse 1 hanggang verse 18. 1 to 18. Verse 1 to 18. God's sovereign choice. I'm speaking the truth in Christ. I'm not lying. My conscience bears me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. They are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. But it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham because they are his offspring. But through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. For this is what the promise said: about this time next year I will return, and Sarah shall have a son. And not only so, but also when Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac, though they were not yet born and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of him who calls. She was told, the older will serve the younger. As it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. What shall we say then? Is there injustice on God's part? By no means, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God, who has mercy. Maraming salamat. So, ito pong chapter 9 ay pagbanggit at continuation po ni Pablo ng kanyang discourse tungkol po sa pagpili ng Diyos sa kanyang sovereign choice, election. Bago ito ay alam natin na tinatalakay po ni Pablo mula doon po sa chapter 1 ng Romans yung patungkol sa kasalanan ng tao, ang sanlibutan, ang lahat ng tao ay nagkasala at kinakailangan nilang ma-justify sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Binabanggit po niya na all have sinned, kahit na po yung mga Hudyo na very strict sila sa pagsunod sa kautusan ni Moises, sila rin ay under sa wrath ng Diyos unless sila po ay ma-justified sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo, ng gandong loob ni Kristo. Kasi pinapakita po ni Pablo na tanging ang justification sa pamamagitan lamang ni Kristo ang solusyon upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Ano po? Binabanggit po yan doon sa chapter 5. At after that, tinalakay po ni Pablo na after ng justification, of course, yung sanctification ang kasunod doon. Yung mga justified, sila po ay na-sanctified ng Panginoon. They are sanctified. At pinapakita po niya, magiging doon sa bandang huli po ng chapter 8, yung biyaya ng Panginoon, yung biyaya ng pagiging justified at sanctified na tao natin bilang mga Kristiyano.
alam po natin na tinatalakay sa kabuuan, pinapakita ni Pablo dito na lahat ng tao, Hudyo, Hintil, o yung mga pagano mismo, sila po ay under sa puot ng Diyos at walang espesyal, kumbaga. Ang tao ay maliligtas lahat ng pagwawalang sala sa pamamagitan ng biyaya at kagandaang loob ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And then, so sa chapter 8, sa bandang huli po ng chapter 8, gaya ng tinalakay ng nakaraan, pinapakita po dito yung favor ng Panginoon doon sa mga sanctified, sa mga na-justified, yung kanyang sustaining grace na kung paanong wala makapaghihiwalay sa mga tinubos ng Panginoon, sa mga pinawalang sala, sa mga santo, sa mga banal. Wala makapaghihiwalay sa kanila sapagkat si Kristo mismo ang nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa kanila. At tiniyak po yun ni Pablo. Yung pagdating po dito sa chapter 9, ay binabanggit po niya yung patungkol sa predestining grace ng Panginoong Jesucristo. Nandito na, binabanggit na po niya yung kalagayan ng Israel sa covenant ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos. Ano ba yung kanyang kalalagayan sa pagliligtas ng Diyos, ang Israel. Mamaya matatalakay po natin yung siguro patungkol doon sa tawag dito, yung tinatawag na replacement theology. Kasi mayroon pong mga nagtuturo na ganyan na-replace na yung Israel ay na-replace ng ng covenantal po. Hindi na included yung Israel sa plano ng Diyos ng kaligtasan. So ngayon, regarding sa predestining grace ng Panginoon, dito sa kabuuan ay ng chapter 9 hanggang dito, mula dito sa 1 hanggang dito po sa binasa ng ating kapatid sa verse 18, makikita po natin yung sovereign purpose ng Diyos sa election, yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat pagdating po ito sa pagpili ng Diyos. And then, ano yung tungkol po dito? Tinatalakay po dito ni Pablo na ang Diyos, ito yung contention po niya, na ang Diyos po ay He exercises sovereign purpose in election by having mercy on whomever He pleases at by hardening the heart of whomever He likes. Makikita po yan dito sa verse 14 hanggang dito sa 16. Pero bago po yan, binabanggit ni Pablo na sa verse 9, I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears witness in the Holy Spirit. Talagang seryoso po dito si Pablo na saksipan niya yung banal na spirito at yung kanyang konsensya sa pamamagitan ng banal na spirito na totoo. Sabi din sa verse 2, that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Yung lubos na kalungkutan na patuloy na nararamdaman niya. At sabi dun sa verse 3, for I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers. Grabe po yung ni Pablo, naiisip ba natin po, kahit siguro tayo hindi natin maiisip yun, na mabuti pa ay ako na lang ang maimpyerno alang-alang sa aking pamilya, na para lang sila'y maligtas. Ganito yung ibig sabihin ni Pablo Kasi ang Israel ay kanyang kinsmen, kanyang mga kababayan, brothers. Si Pablo po ay galing po sa tribe ng Benjamin. Siya ay lehitimong Hudyo, at the same time ay na-acquire din po niya yung kanyang pagiging Roman citizen. Kaya ganun na lang yung kanyang, alam po niya yung kultura ng Rome, at ganun din naman siya po ay talagang kabisado po niya, pamilyar po siya sa kultura ng Rome at yung kanilang kalakaran. Ganon din naman, lalo tigit yung kulturang Hudyo at yung kanyang pagiging Pariseo ay nasa kanya pa rin po yun sa isip niya. Yung kanyang pagiging marunong sa batas po ng Hudyo. Sabi niya, na nahahabag siya, nalulungkot siya, at grabe yung kanyang desperation dito, alang-alang sa kanyang mga kababayan, dahil sila po yung
sabi dito sa verse 4, they are Israelites and to them belong the adoption. Ito po yung adoption na tinutukoy. Hindi naman po ito yung tumutukoy doon sa inadapt tayo ng Panginoon. Tayo ay inampun bilang mga anak. Ang adoption po binabanggit dito ni Pablo ay yung adoption ng Israel bilang bansa. Inadapt siya ng Panginoon bilang piniling bansa, parang ganoon po. And the glory, the covenants, the giving of the law. Yung glory po dito, marahil ang tinutukoy po dito ni Pablo yung glory ng covenant ng Diyos, yung as in yung tawag dito, yung lalagyan ng covenant ng Diyos, ng Ten Commandments, ng commandment ng Diyos, and then yung sabi dito, the covenants, the giving of the law, the worship, nasa kanila po lahat. The promises, yung pangako ng Diyos patungkol po sa Messiah, sa kanila lahat po yun sa kanila ni-reveal ng Diyos lahat yun. And to them belong the patriarchs, yung patriarka mula po kay Moses, kay Abraham, sa kanila nagmula yun. At higit sa lahat, sabi dito, from their race, according to the flesh, ayon sa laman, sa kanila rin nagmula ang Mesias, Kristo, who is God over all, blessed forever. Amen. Pero sabi po niya sa verse 6, but it is not as though the word of God has failed. Although pinangakuan ng Diyos ang Israel, at nag-promise siya talaga sa Israel, at ginamit po niya instrumento ang Israel bilang isang modelong bansa, kanyang piniling bansa, at marami ang hindi nakasunod sa law ni Moses. Nangangahulugan ba ito no yung promise ng Panginoon sa kanila ay hindi na matutupad? Ibig sabihin, nag-fail ba ang Panginoon sa kanyang pangako? And therefore, He is not God at all. No? Kasi kung nag-fail siya dun sa kanyang pangako, ibig sabihin ay hindi siya sovereign at mas mga pangyarihan yung mga Israelites. Pero ano ibig sabihin ni Pablo dito? For not all who are descended from Israel, ito po yung sabi niya, belong to Israel. And not all are children of Abraham because they are his offspring. So, ibig sabihin po ni Pablo, hindi naman na-fail yung promises ng Diyos. Kasi, hindi ibig sabihin na lahat ng mga Israelita, sila ay belongs talaga doon sa mga pinili ng Diyos. Ibig sabihin ni Pablo, yung mga nag-fail na mga Israelites, hindi talaga sila kabilang doon sa elect, doon sa mga pinili ng Diyos. No? Makikita natin mamaya. At sabi dito, but the children of promise are counted as offspring. Hindi po lahat ng Israelites, kundi yung lamang pong nakapaloob doon sa kabilang doon sa pangako ng Panginoon. At makikita po natin dito na ang pagliligtas ng Panginoon, pagpili ng Diyos ay sa pamamagitan una ng kanyang pangako, at pinangako po niya ito kay Abraham at kay Sarah, na magkaanak si Sarah ng si Abraham at si Sarah, at yung kanila naging anak si Isaac, no? At pangalawa po doon, makikita natin na pinili ng Diyos si Jacob kaysa kay Esau. Diba? So, hindi sa through the flesh, yung pagpili at pagliligtas ng Panginoon, kundi ito ay batay sa kanyang pangako. Kaya nga, at sabi pa dito, yung pangatlo na makikita natin dito ay pinatigas ng Diyos ang puso ng Paraon upang mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Makikita natin dito. Kung titingnan natin, ay makikita natin na yung notion talaga ng mga Israelites dito na ito yung gustong basagin po ni Pablo, na tinuturing nila yung kanilang sarili. Lahat sila, na sila lamang yung binigyan ng favor ng Diyos, no? Kaya nga sabi po doon sa chapter 8 po ng John, nung sila ay kumprontahin ni Jesus, no? Kami ay mga anak din ni Abraham. So yung mga Pharisees, porkit sila ay kabilang doon sa covenant, na yung covenant naman talaga yun ay through the circumcision, no, na binabanggit po sa Genesis chapter 17.
para sa kanila, sila ay kabilang doon sa bansa na ililigtas ng Panginoon. Lahat sila iligtas, no? Dahil sila ay kabilang doon sa covenant ng Diyos. Pero hindi nila naunawaan, kaya nga pinapaunawa ni Pablo. At bagaman ito ay maari galit po ng mga kababayan niyang Hudyo, pero sabi niya ay, this means that it is not of the children, it is not the children of the flesh who are the children of God. Hindi sa pamamagitan ng paraan ng laman ang isang tao nagiging anak ng Diyos. Kaya yung election, yung mga Israelites, hindi nila pwedeng ipagpalagay sa kanilang sarili na nasa kanilang favor ng Diyos dahil sila ay anak ni Abraham, no? According to the flesh. So sabi ni Pablo dito na no, ang pagiging anak ng natin ng Diyos ay sa pamamagitan ng pangako. At isang example nga doon yung pangako ng Diyos kay Isaac, di ba? At isa pa, yung pagpili ng Diyos kay Jacob kaysa kay Esau, no? Sa Israel po ay sa kultura, ang pinapaboran talaga ng ama ay ang panganay. No, yun yung kultura nila kasi ang panganay talaga ang siyang pinamamanahan ng ama. Siya yung binibigay sa kanya ng ama, pinagkakaloob sa kanya ng ama yung kanyang birthright, which is yung taong yon, yung panganay, siya ang mamamahala sa lahat. Sa lahat ng ari-arian, sa buong pamilya. Napakahalaga po ng birthright. Pero ito po ay binenta lamang ni Esau kay Jacob. Kanyang pinagpalit sa pamamagitan ng isang atasan ng munggo. Kasi dahil sa gutom niya. Kasi pagkagaling niya sa pangangaso, gutom siya. So nakita niya si Jacob na mayroong nilutong munggo. Hindi po yun yung munggo na katulad ng munggo natin marahil. Hindi ko nakita kung ano yung meaning nun. Pero hindi po siya kagaya ng munggo na niluluto natin. Marahil iba po yun sa kanila. Pero nung makita po ni Abraham, ni Isaac yun, ni Esau, talagang ibigay mo sa akin, bigyan mo ako, nagugutom na ako. At ang kondisyon, sabi ni Jacob, sige, bibigay ko sa iyo to, pero ibigay mo sa akin yung iyong birthright. So, dahil gutom na si Esau, tinanggap niya mo na hindi sa akin mahalaga yung birthright ko, basta mabigyan mo lang, makakain lang ako ng munggo. Kasi gutom na siya . Kaya ngayon, ito ay kalooban ng Diyos na talaga, na mangyari. At ang birthright, napapunta ito kay Jacob. Kasi, dahil malabo na malabo na ang mata ni Isaac nung time na yon. So, nung babasbasan na niya si Isaac, na paborito ni Isaac si Esau, at mahal naman ni Rebecca si Jacob, no? Alam niyo po ang ginawa ni Jacob. Ang ginawa ni Rebecca ay inutusan niya si Jacob na magdamit ng ng hayop, yung balat ng hayop para mabalahibo. Kasi gusto mabalahibo siya kaysa kay Jacob. Ngayon, dahil gustong-gusto ni Rebecca na si Jacob ay siya yung mabasbasan, mapupunta sa kanya yung blessing ng pagiging panganay na gagawin ni Isaac. So, yun ang ginawa ni Rebecca, pinagsuot si Jacob ng balat ng hayop. At nung babasbasan na ni Isaac, akala niya yung kanyang binasbasan ay si Esau. Yun pala si Jacob. Kaya napapunta kay Jacob ngayon yung blessing ng Panginoon. So, napupunta sa kanyang blessing ng Panginoon sa pamamagitan ng pandaraya. Kaya nga po yung pangalan Jacob ay hindi magandang pangalan yun. Kasi pag sinabi ang pangalan ng Jacob, ng anak mo ay Jacob, maganda siyang pakinggan, pero ang ibig sabihin nun ay deceiver. Marami nagpapangalan. Jacob, deceiver. And all of his life, Jacob was a scoundrel. Siya po ay nanluloko talaga. Si Jacob, makikita natin
dinaya niya yung kanyang si Laban, Marami siyang mga ginawa na hindi maganda rin. Pero hindi ibig sabihin na pinili siya ng Panginoon dahil doon sa kanyang kasamaan. Kundi talaga may plano ang Diyos sa kanya. Because of God's sovereign plan over Jacob, ay nangyari ito para maipakita na hindi hadlang yung ating mga frailties, para hindi mag-materialize yung election purpose ng Diyos. Kaya makapangyarihan ng Diyos, pinapakita niya dito. And then, sabi dito, sa verse 12, she was told, the older will serve the younger. As it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Ginamit na instrumento talaga ng Diyos si Jacob dito para matupad yung kanya pong purpose ng pagpili. At pinakita niya dito na hindi sa pamamagitan na ang fleshly covenant maliligtas ang tao, kundi sa pamamagitan ng promises ng Diyos at sa pamamagitan ito ng justification ng Diyos. Sabi dito, nasa hula talaga na yung panganay ay maglilingkod kay Jacob. Makita po natin na si Esau talaga ay nag-submit siya kay Jacob, po. At doon pa lamang sa pagbibigay ng kanyang birthright ay submission na yun. Pagpapakita na yun na mas authoritative na that time si Jacob over him. And then, sabi dito sa 14, what shall we say then? Is there injustice on God's part? Ito yung tanong. May impartiality ba dito? Kasi ganun yung nangyari po kay Jacob. Bakit niya kinamuhian si Esau at kanyang inibig si Jacob? Yung pagkamuhi ng Diyos dito ay pinakita niya sa pamamagitan ng rejection niya kay Esau. At hinayaan lang niya si Esau na gawin ni Esau kung ano yung kanyang gusto. Sabi nga ni Paul Washer, he just let Esau to be Esau. Pero si Jacob, hindi ng Diyos hinayaan na maging Jacob talaga siya ang buhay. Para matupad yung purpose ng Diyos na plano niya ng pagpili, talagang dinisiplina niya po niya si Jacob araw-araw hanggang sa siya po ay talagang tinawag na Israel, kasi siya po ay after na makipagbuno siya sa Diyos ay nandun yung kanya pong faith, yung kanyang pananampalataya doon sa blessing ng Panginoon. At nakita niya natanggap niya yung favor ng Diyos. Talagang siya yung pinili. And I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Prerogatives po ng Diyos talaga ang pagpili at ang pagliligtas. Kaya yung pong masakit na katotohanan na paano yung mga kamag-anak natin na hindi talaga sila pinili ng Panginoon, nililigtas. Yung iba naman ay sasabihin na paano po ako kung hindi pala ako pinili ng Diyos. Pero sabi nga ni John MacArthur, the fact na nagtatanong ka and you are asking about you are doubting about your salvation, meron kang banal na espiritu. Kasi hindi maiisip yun ng isang taong reprobate. Yung about salvation. Hindi siya magtatanong tungkol sa kanyang salvation. Hindi siya magkaroon ng concern about his soul. No? Pero the fact na tayo mayroong concern doon, nagda-doubt tayo minsan sa ating kaligtasan, ito'y patunay na mayroong Holy Spirit within us na nagko-convict sa atin. So, kaya yun yung patunay na ang Diyos ay pumipili sa atin talaga. Kumikilos ang Diyos in one of His means of His salvation, of His choices, of His election, ay yung mga pangit din na bagay na nangyayari sa ating buhay. At mahirap questionin, hindi natin pwedeng tanungin, hindi natin pwedeng questionin ang Diyos sa kanyang ginagawa. No? Sabi dito ay, I have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Kapuputan niya, kahabagan niya ang gusto niyang kahabagan, at
kamumuhian niya ang gusto niyang kamuhian. And so, then it depends not on human will or exertion, but on God. So yung kaligtasan at yung election ng Diyos ay hindi po ito nakadepende sa choices nating mga tao, kundi ito ay sa sovereign choice ng Diyos talaga sa atin. At wala talaga ito pinapakita po ng chapter 9 dito talaga yung monergistic way ng pagliligtas ng Panginoon, na wala talagang tayong sa election ay wala talaga ang taong kaya nga mono ibig sabihin ay ang Diyos lamang, isa lamang ang kumikilos pagdating sa kaligtasan, at ang gumagawa ay ang Diyos lamang. Yung justification, ang Diyos ang gumawa nun sa atin. Although yung sanctification, mayroon mo tayong part doon. So, ito ay prerogative ng Diyos kung sino ang kanyang kahabagan, kung sino ang kanyang ililigtas, ang kanyang pipiliin. At ito ay hindi nakadepende sa atin. Kaya ito ay prerogative ng Diyos, kaya ito ay pasya ng Diyos upang hindi ang tao ang magpasya sa kanyang kaligtasan. No? Kaya ito ay nakadepende sa Diyos kung sino ang kanyang kahabagan at kung sino ang kanyang kapupuutan. Sabi nga, hindi pa ipinapanganak si Jacob, wala pa siyang ginagawang mabuti, di ba? Yun yung pagpili ng Diyos, sovereign grace ng Diyos sa pagpili niya. Wala pang ginagawang mabuti, no? Wala pang kakayahan kasi nasa lupa lang na sinapupunan ng ina ni Rebecca, siya ay pinili na ng Diyos. At makikita po natin dito, ganun din si Iso, wala pa siyang kakayahang gumawa ng mabuti para ma-please niya ang Diyos, no? Pero siya ay nireject na ng Diyos, di ba? At yun ay nasa promise ng Diyos kasi depends upon the promise of God, promises of God. Kaya mahirap po talagang lunukin yung yung doctrine ng election sa atin. Pero ito po yung ang Diyos kasi ang nagpapasya Ito ang sabi ng Diyos, no? Ito ang sabi ng salita ng Diyos. For this very purpose, sabi dito po sa verse 16, for the scripture says to Pharaoh, for this very purpose, I have raised you up that I might show you my power. Minsan may mga taong nire-raise up ang Diyos para maging instrumento na doon niya kung saan doon niya mani-display yung kanyang kapangyarihan. At ganoon din naman at the same time, may papakita niya yung kanyang kaluwalhatian. No? Kagaya po ni Paraon, pinagmatigas po ng Diyos ang puso ni Paraon para may pakita niya na siya ay makapangyarihang Diyos, na hindi obra yung katigasan ng puso ng isang tao para mahadlangan yung kanyang sovereign plan, no, ng pagliligtas sa mga Israelites. Ano pong nangyari? Umubra ba yung katigasan ng puso po ni Aparaon at hadlangan yung exodus ng mga Israelites? Di ba hindi po? Pinakita lang po ng Diyos na kahit gaano katigas ang puso ng tao ay magmamaterialize at mag-work out ang sovereign plan ng Diyos sa buhay natin. At ganoon din sa buhay ng isang tao. Walang matigas na puso. Hindi po walang matigas na tinapay. No? Walang matigas na puso sa kapangyarihan ng Diyos. Once na ang Diyos ay nag-decide na ikailigtas, ililigtas ka kahit nasaan kalagayan ka pa ng iyong buhay. Ano pa man ang iyong ginagawa, gaano pa man kalalim, kadilim ang kasadlakan mo na kasalanan, ay kaya kang iligtas ng Panginoon. Dahil iyon sa sovereign purpose ng Diyos sa kanyang pagpili. Kaya dito makikita po natin na yung mga Israelites ay although hindi po sila lahat pinili ng Diyos, pero makita po natin dito sa verse 11, sa chapter 11 na mayroong mga pinili ang Diyos ng mga Israelites. At yun yung tinatawag na remnants ng Israel. Kaya yun pong nagsasabi na nawala na yung Israelites sa history kasi napalitan na yung bagong yung covenantal doctrine. Napalitan na yung kanilang
Wala na ang Israel. Pero mayroon pang sinasabi dito sa chapter 11 na mayroon mga pinili na Israelites pa rin. Sabi dito sa chapter 11 verse 7, what then? Israel failed to obtain what it was seeking. The elect obtained it, but the rest were hardened. As it is written, God gave them the spirit of stupor, eyes that would not see, and ears that would not hear, down to this very day. And David says, let their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. Let their eyes be darkened so that they cannot see, and bend their backs forever. At ang sabi po sa verse 11, so I asked, did they stumble in order that they might fall? By no means, sabi ni Pablo. Rather, through their trespass, salvation has come to the Gentiles so as to make Israel's jealous. Ang pagiging matigas ng puso ng mga Israelite, ang kanilang katigasan ng puso at ang kanilang pagsuway, pag-reject nila sa Panginoong Jesucristo, ito po ay paraan din, means of grace ng Panginoon upang yung mga Gentile na elect ay maabot ng gospel at sila ay maligtas din. Galing ng Panginoon, ano po? So, parang unfair doon. Paano naman yung mga Israelite na hindi pinili? Di ba? Yun yung sovereign plan ng Diyos eh. Pwede ba tayo mag-object doon? Otherwise, we are wiser than God. Di ba? Pag tayo nag-object doon sa kanyang plano. Pero ito yung sovereign plan ng Diyos. He is doing that for He is God. No? At walang pwedeng mag-question doon sa kanyang pasya. Because He knows everything. Mas alam niya yung makabubuti. Sabi nga doon sa chapter 8, no? Para sa lahat. Kaya ang sovereign plan ng Diyos, ang kanyang pagliligtas ay nakadepende sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pasya. At hindi nakadepende ito sa pasya ng tao. Hindi ito nakadepende sa pagiging anak mo ng iyong magulang na Christian, pagiging pinsan mo ng iyong pinsan na Christian, pagiging asawa mo ng iyong asawang Christian. Ang kaligtasan ay personal at ito ay nakadepende sa pagpapasya ng Panginoon. Kagaya po ng nangyari sa mga Israelita, hindi porket sila ay galing sa lahi ni Abraham, sila ay pinili na ng Diyos to eternity about salvation. Yun ang hindi nila alam. Kasi akala nila sila ay ligtas din lahat. Pero yung mga nagmatigas ang ulo, makita po natin, maging yung mga naparusahan during their wandering in the desert, no? Yung kanilang pag-stay sa desierto, yung kanilang pagre-rebelde, paghihimagsik sa Panginoon, yung sambahayan ni Korah, di ba? Yung nilulo ng lupa, yung kanyang sambahayan, yung si Datam at Abiram, yung kanilang family at yung 250 na katao na sumunod sa kanila ng mga Israelites. So paano ngayon kung lahat ng mga Israelites ay pinili ng Diyos? Sila po ay binagsakan ng puot ng Diyos at sila po ay maliwanag na sinasabi na sila ay pinarusahan ng Diyos. Hindi sila naligtas. Pero mayroon pong yung mga propeta, sila Abraham, sila Moses, maliwanag naman na pinapakita doon na sila ay mga pinili ng Diyos. Sila ay binigyan ng pabor ng Diyos, hindi dahil sa kanilang kabutihan, hindi dahil sa kanilang mabuting gawa, hindi dahil sa sovereign choice ng Diyos na sila ay gamiting instrumento, na sila ay gamiting lingkod ng Diyos for a certain purpose of ministry. Yung mga tao na yun. So, kaya nga pinakita ng Diyos maging yung kanyang promises, kahit na sa Old Testament binabanggit na ito na talagang mayroon na mga indication doon na talagang magliligtas ang Diyos kahit na ng mga pagano, ng mga taong hindi kabilang sa sambahayan ng Israel. During their escape, yung kanilang exodus, may mga nakabilang sa kanila na mga Egyptian din. At ito ay isang indikasyon na rin na in the future ay
ililigtas ng Diyos maging yung mga Gentile. At ito ay naganap na nga, nangyari na ito sa Old Testament. At ginamit ng Diyos na instrumento ang Israel, bagaman ito ay kanyang piniling bansa, ginamit niyang instrumento ito upang lumaganap ang gospel at maabot ito tayo mga hintil. Kaya yung pagmamatigas ng ulo ng mga Israelita, ito'y pansamantala lang. Darating ang time na titipunin sila ng Diyos, yung remnant, at sila ay ililigtas ng Diyos, yung mga Israelites niya. So, nawa ito po ay magsilbing encouragement sa atin, yung election, at ito naman ay magsisilbing sa mga taong hindi mananampalataya, they must tremble dito po sa doctrine ng sovereign election ng Diyos. At in this will serve as comforting to everyone who is saved, sa ating lahat na mga mananampalataya. Comforting ito sa atin sapagkat yung electing grace ng Panginoon ay tinitiyak nito na tayong lahat ay magpe-persevere hanggang sa dulo, sa bagong dumating, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, iingatan tayo ng grace ng Panginoon. Kasi nga hindi naman natin kaya i-sustain yung ating salvation by ourselves, kundi ito ay sa pamamagitan ng grace ng Panginoon. Sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verse 5 ay yung may kapangyarihan ang Diyos na nasa atin, na yun yung mag-iingat sa atin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So, hindi maliwanag din yung sinasabi sa Philippians chapter 1 verse 6 na ang mabuting bagay ng sinimula ng Diyos sa atin ay kanyang tatapusin. So, ito yung comforting words para sa ating mga elect. Kaya naman ay kailangan mag-persevere tayo. Dahil hindi tayo rin dapat magmalaki, kundi dapat tayong ang ipagmapuri natin ay si Kristo, gaya ng sabi ni Pablo. Kasi sa biyaya lamang tayo po ay naligtas, tayo po ay nagtatamasa ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. So may this doctrine of sovereign election ng Diyos be an encouragement to every one of us and a comforting means of God para tayo po ay magpatuloy at huwag maging complacent sa ating kaligtasan. Hindi magpatuloy tayo. At tiyakin natin, sabi nga doon sa, I think sa 2 Peter ba yun? O sa 1 Peter, na yung mga bagay na mayroong idagdag natin sa faith natin. Ibig sabihin, dapat na makita, dapat na maging evident yung mga bagay na yun, para tayo ay mag-grow at makita, mapatunayan natin na tayo talaga ay mga elect. Kaya hindi pwede na elect ka ay kontento ka na dahil sa grace ng Diyos. Diba? Dahil tayo niligtas naman ng Diyos. Kaya ililigtas tayo ng Diyos hanggang sa dulo kahit hindi na tayo gumawa ng mabuti, kahit tayo ay mag-enjoy sa sinful act na ginagawa natin sa buhay natin. No, that is not what that's mean. To being saved, kundi ay yung grace ng Diyos ang siyang nagsusustain sa atin upang tayo po ay mamuhay ayon sa ilalim ng biyaya ng Diyos, ayon sa kabanalan ng Diyos at ayon sa kanyang kalooban. So, ayan po. Tayo po manalangin. Pagkailan Diyos, salamat sa iyo pong grace, sa iyo pong sovereign grace. Through that grace, you have saved us, you have chosen us before the foundation of the world. At salamat, Panginoon, na ikaw pang patuloy na magpapaunawa sa amin ng mga misteryo ng iyo pong pagliligtas sa amin. Sometimes there are things, Lord God, that we do not understand yet. Pero alam po namin na iyong mga Espiritu ang patuloy na magpapaunawa sa amin upang lubos namin maunawaan ang grasya mo sa pagliligtas na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.